Para sa inyong kaalaman, ano po, sa abot ng ating kaalaman din sa mga impormasyon, lalo na ho dito sa controversial na dating congressman, ako Bicol Party List Saldico. Ang aking pong pagkakaalam, mula pa lang nung panahon ni Gloria Macapagal Arroyo, GMA, ay isa na hong aktibong kontraktor sa iba't ibang mga project sa national government, itong si Saldico. Kasi nung panahong yon hindi pa siya congressman. Siya po ay businessman kasama sa kanyang mga business, construction company. Alam niya ng maraming politiko sa Kongreso at Senado at maging sa lokal, lalo na sa Bicol, dahil taga Bicol yan. Kaya nga ako Bicol Party List. Nagtayo ng ako Bicol Party List. Alam niya sigurong maraming project sa Kongreso. Dahil bago siya naging congressman ay matagal na nga siyang kontraktor na posibleng nakakuha ng mga kontrata sa mga kaibigang politiko. Kaya siguro nag-congressman at nagtayo ng party list. Kaya nga unang laban ng ako Bicol Party List. Dahil mayaman yung grupong yan, 3 kaagad na congressman ang kinatawan. Yan. So, kontraktor ito, yun ang active na naging kontraktor, yun ang pagkakaalam ko, maaaring ahead pa yun, pero ako nagsisimula ako kay Gloria Macapagal Arroyo. Panahon ni Aquino, ewan ko kung nakabuelo yan. Panahon ni Duterte, naku, tabo, marami rin hong mga pinasok na business yan sa Duterte administration. Diba? Nabanggit na nga na may kinalaman ang mga company ni Saldico doon sa laptop na controversial sa Department of Education. Project yan ni dating Pangulong Duterte. Pag-upo ni Sara Duterte, Vice President at Secretary ng DepEd, wala namang ginawa dyan. Hanggang ngayon, wala nangyari sa laptop. Ang laki ng gastos dyan. Pinabayaan lang ni Sara Duterte kasi ang kanyang ama ang may project noon. Ito si Saldico, di umano, kanyang company ang isa sa mga may kinalaman dyan sa laptop issue niya. Isa lang yan sa nagpapatunay na naging active na kontraktor at maraming negosyong tumatakbo ng panahon yon sa Duterte administration at sa kampo ni Saldico. Okay? Ng 6 na taon yan. 2016 hanggang 2022. Pagpasok ng, eto na nga, Marcos administration, ayun na nga yan. Congressman na nga. So, sa 2.5 years ng Marcos administration, kasi in-expose na ni Pangulong Marcos noong last July, yung kanyang State of the Nation address ng July, ngayon 2025, yung korupsyon na nangyayari. So, 2 taon kalahati sa kanyang gobyerno, hindi pala 3 taon, 2 taon kalahati lang sa Marcos at 6 na taon, o 6 na taon, 6 na taon sa Duterte at yung iba pang nakaraang gobyerno. Pero 2016 ho naging controversial kasi inamin ni Diskaya, yung kontraktor ding nagpayaman, na naging aktibo sila sa national project sa Department of Public Works and Highways simula 2016 nang maging Pangulo si Duterte. Dahil dati doon lang sa mga kontrata, local project sa Davao sila nakakuha ng proyekto. So ganon. Kung kumita o hindi, or siya ay posibleng hindi kumita, si Saldico sa 2 taon na kontraktor sa Marcos administration, 2.5 years. Paano kaya dun sa 6 na taon ni Gloria Macapagal Arroyo? Hindi lang 6 si Gloria, sa 9 years yan dahil mayroong 2 taon kalahating inagaw kay, di ba, nag-people power, inagaw kay ERAP ng 2001. Tapos nung eleksyon ng 2004, Hello Garcia nanalo ulit. Tapos yung term niya, di ba, 2010. So 9 years. 9 years kay Gloria. 6 na taon, di ko alam kung anong mga kontratang nakuha niya ng panahon nito ni Aquino. Plus 6 years kay Duterte. Plus 2.5 years sa kay Pangulong Marcos ngayon. Ganong katagal ang mga company at construction ni Saldico. Tapos ngayon sabi niya wala daw siyang kinita. Ayan, bahala na kayo. Ako, marami akong kaibigang kontraktor. Lahat sila kumikita.
Kasi may SOP yan. Alam ko ang SOP sa mga kontraktor, 5% lang eh. Negosyo naman yun, okay lang yun. Sa anumang project nila, kontrata, 5% lang kinukuha ng kontraktor. Kasi negosyo, yun, talagang legal yun. Pero pag kumuha ka ng 50% or substandard o kaya ghost project, robbery na yan, nakaw na. Ayan, hindi ko sinabi sa saldi ko yun. Basta pag lumampas sa 5% na commission, nakawa na yan. So ngayon, naniniwala kayo na hindi siya kumita sa 2 taon kalahati bago in-expose ni Pangulong Marcos na mayroong matalamak na korupsyon? Nung araw nga, ilang beses sinabi ni Digong Duterte, ang public works ang pinakakurap. Marami nga daw diyang ghost project. Di ba sinabi ni Duterte yan sa national television? Sumasakit daw ang ulo niya, hindi daw niya kayang labanan ng korupsyon, lalo sa public works. Yun, sinabi lang niya gano'n. Hindi naman niya pinatigil. Hindi naman niya pinaimbestigahan. Sinabi lang niya. Kasi si Duterte, marami sinasabi talaga, puro salita lang. Pero kulang ang implementation. Katulad nun. Sinabi niya noon na mayroong korupsyon. Ba't hindi niya pinatigil? Hindi po niya kaya na ipatigil. O pagdating ng Marcos government, na-discover after 2.5 years, mayroon talagang korupsyon, ipinatigil niya. Kaya ngayon nagkawindang-windang na. Tapos ngayon galit pa kayo dahil ipinatigil yung korupsyon. Gusto niyong palitan si Pangulong Marcos dahil ipinatigil yung korupsyon. Isinasabit niyo kaliwat kanan dahil ipinatigil ang inyong racket. Yung ba yan? Tapos sasabihin niyo, kayo ngayon ang makatao, makabayan, may pagmamahal sa pera ng bayan. Kaya ayaw niyo ng korupsyon. Gusto niyo palitan si Marcos dahil kayo yung bida ngayon. Wow! Hindi po ako spokesman ng Malacanang. Alalin akong pakialam dyan. Sinasabi ko lang po, yun totoo. Dahil ako'y Pilipino, mamamayag at nagmamahal. Mayroon tayong sakripisyong ginagawa, paninindigan. Para sa bayan at pera ng bayan ang pinag-usapan. Kaya manatili kayong magsubaybay dito, i-share po ninyo, like po ninyo yung aking mga topic. Mga Marcos loyalists, Marcos supporters, silent majority ng mga Pilipino sa buong mundo. Hindi kayo maliligaw. Sasabihin natin ang totoo. Di ba? Maraming nanlilinlang sa panahon ito. Maraming nagmamagaling. Pero alam naman natin ang kailang interest, lalo na yung mga anti-Marcos. Gusto lang nilang mawala si Pangulong Marcos sa Malacanang para silang mag-take over na, para silang maghawak na, para sa kanilang paghihiganti, para sa kanilang pagpapalaya ng mga nakulong, para sa kanilang pag-dismiss ng mga kasong kasamahan nila, nakakasuhan, kinasuhan na, at ngayon may problema sa mga korte. Yun ang kanilang sigurong plano. Palayain ang mga kasamahang kinasuhan at kakasuhan. Ititigil ang lahat ng investigasyon. Ngayon kasi alam nilang tagilid sila dahil seryoso si Pangulong Marcos, ipakulong ang lahat. Kaya sila nagmamadaling palitan si Pangulo kasi sila yung makukulong. Sila yung mananagot. Nakulong na nga yung iba makukulong pa. Yan ang kailang gustong pigilan. Kaya atat na atat, agawin ang kapangyarihan. Real talk lang tayo. Aking sariling opinion, analysis at interpretation sa nangyayari, sa pampolitika at galaw ng kung sino-sino din sa ating bansa ang aking sinasabi rito. Kaya pakilike and share po ninyo at nang makarating sa maraming Pilipino.